Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So guys, meron naman tayong pag-uusapan ngayon. Ito nga ang napakagandang opportunity, no? Dahil ito po ay walang placement fee at legit na agency, no? Ito po ay nasa Pilipinas. Sana po ay masubukan yung applyan. Marami po akong mga videos dito na sana po ay mapanood ninyo dahil ito po ay mga walang placement fee, mga legit agency. Panoorin nyo lang yung mga post ko dito, no? Sana po ay mapuntahan ninyo at mapanood ninyo para at least meron kayong idea at puntahan nyo sa description box dahil andun lahat ang impormasyon sa ating mga kwentuhan dito nga sa ating mga vlog. And again guys, sa mga naghahanap ng machine operator, no, dito sa Canada, meron pong hiring dito at ito po ay may LMIA na, no? 4 katao ang kinakailangan. Subukan kong kunin yung kanilang impormasyon, ilalagay ko sa description box upang subukan nyo mag-apply dahil ito po ay walang placement fee. Okay? So again, ito po ay meron ng LMIA ready na 4 katao ang kinakailangan. Dito yata sa Alberta. So but again, sabi sa inyo na kung kayo man ay may mga sapat na mga experience sa mga trabaho, importante na mayroon kayong experience talaga. Dahil napakahirap na wala kayong experience sa mag-apply sa Canada dahil ang competition dito mataas. Okay? Dito naman ay talagang maraming opportunity. Subalit sana po ay magbasa kayo upang kayo nga ay magkaroon ng mga ideya kung ano bang mga classic hiring yan, anong mga requirements, anong mga kinakailangan. Kaya nga siya sabi sa inyo na magbasa kayo. Okay? So, but again, tuloy-tuloy nyo lang yung inyong mga paghahanap ng mga trabaho opportunity dito dahil napakaraming pwede ninyong puntahan na mga website, mga job site, marami kayong puntahan. No? Meron tayong job bank, Indeed, subukan nyo lang puntahan yan dahil andun po maraming nakapost. And again, sa mga naghahanap ng factory worker, subukan nyo dyan sa Indeed, hanapin nyo production worker ang pangalan, hindi factory worker. Okay? But again, they're same lang naman, but subukan niyo. Yung ating mga kabayan dyan sa Taiwan na naghanap ng mga trabaho opportunity sa Canada, merong mga agency dyan sa Taiwan na pwede niyo applyan dahil meron akong na-interview nung last month na nanggaling sila ng Taiwan, mga 10 silang mga production worker na nandito sa Saskatchewan. Okay? So again, subukan niyo lang din na ayusin ang inyong mga resume kung kayo man ay mag-apply ng mga trabaho dito. Dahil ang resume ay napaka-importante dahil yan ang basihan ng mga employer kung kayo ba ay matatanggap o hindi dahil diyan binabasa ni employer at ni agency. No? Kaya nga sabi sa inyo na galingan nyo. Dati, nung may nag-hiring nga kami sa trabaho ng dropsman, yung mga Pilipino nga ay pinang-sort out ko. May 2 akong Pilipino na na-contact, subalit ang kanilang resume napakalayo. Nung pangalawa na hiningi ko yung kanilang resume, yung isa na hiningan ko, talagang mayroon pala kayong ipapala doon sa resume nyo, but hindi nyo sinusulat ng una. Kaya nga, do your best. Kung kayo man ay mag-apply ng trabaho dito, do your best na ayusin nyo pagsulat ay inyong mga job details sa inyong mga previous jobs. Dahil importante yan. Maniwala kayo sa akin. Okay? Subalit, sabi sa inyo guys, ito ating pag-usapan ngayon ay itong ang mechanical assembler. Ano? Kung kayo man ay may mga qualification dito, tingnan natin kung ano bang mayroon at ito po ay legit na agency sa Pilipinas at wala tong placement fee. Okay? So halika, tingnan natin sa kanilang posting. So yun guys, sabi ko sa inyo, ito pong trabaho na to ay nasa workabroad.ph. At ito po ang mechanical assembler. Ito pong agency ay si Chartreuse Prime Recruitment Specialist. At again, ito po ay papunta ng Quebec. At ang kanilang salary dito ay $23.48 to $35.76 per hour. Talagang napakaganda to. And again, ito po ay 6 katrabahador ang kinakailangan at hanggang sa June 25 ang application na tinatanggap nila. Subalit sinasabi ko sa inyo, ito pong nasa baba na job description natin pag-uusapan, importante na kung meron kayong klaseng trabaho ganito, kopyahin nyo to lahat, ilagay sa resume nyo, and then dagdagan nyo na lang kung ano pa mga ginagawa nyo bilang isang mechanical assembler. Okay? Assemble, fit, and install prefabricated parts for form, sub-assemble, and finished product using hand
and power tools. Position, align, and adjust parts for proper fit and assemble and connect cables, tube, and wires. Operate small crane to transport and or position larger parts as required. So ano bang mga requirements dito? Ito po ang importante. Kung kayo man ay may mga minimum of 5 years work experience is required. And again, candidates must be at least high school graduate. Talagang napakaganda to. And again, ito po ay if high school graduate only must have a JETCO or OTIT certificate of completion of technical internship from Japan. So again, kung meron kayong JETCO, subukan nyo itong ating mga kabayan na galing sa Japan. Subukan nyo yan, okay? Napakaganda to. And again, ito po ay no placement fee. Subukan nyo lang tong puntahan ang Chartreuse Prime Specialist. So again guys, sabi sa inyo na ilalagay ko doon sa description box yung kanilang impormasyon upang kayo nga kumakuha ko ng email, i-email nyo na lang. Andyan po kanilang phone number, address. Subukan nyo na lang na kontakin. At again, ito po ay legit na agency. Subukan nyo lang. No? And again, sabi sa inyo na dito sa trabaho na to, importante na ayusin nyo pagdetalye ang inyong mga resume dahil napakalaking bagay po yan na ang inyong mga resume ay detalyado. Ano ba ang ginagawa nyo sa mga trabaho nyo? Importante po yan na isulat nyo. Sa mga caregiver, isulat nyo ano mga ginagawa nyo. Sa mga housekeeping, isulat nyo ano ginagawa nyo. Kung ano pa man mga trabaho nyo, isulat nyo lahat ng mga ginagawa nyo dahil napakalaking bagay yan na kayo ay magsusulat, kayo ay magdetalye upang ang employer or ang agency, meron pala itong magandang resume din. Kagaya sa hinahanap natin, nagkakaroon ng match yung inyong hinahanap ni employer at ikaw mismo. Okay? So napalaking bagay. Sabi sa inyo na take your time. Huwag kayong masyadong padalos-dalos ng mag-apply. Sige lang, apply lang, apply lang, apply lang, apply lang, apply lang. Wala rin namang sumasagot sa inyo. Di ba? Kaya nga sinasabi sa inyo, tinuturo ko sa inyo na lagi dito sa ating mga vlog na ayusin nyo pagsulat ang inyong mga resume dahil diyan nag-uumpisa. Okay? Yung ating mga kabayan na may mga sapat na work, ang dami nating mga kabayan na maraming mga magagandang qualification. No, alam niyo naman ang mga Pilipino, napakagaling ang Pilipino, kahit mga high school graduate lang, napakagaling na magtrabaho. Subalit ang problema, so tayo ay nag-apply ng mga trabaho opportunities sa Canada, hindi tayo marunong maggawa ng resume na maganda. No? Kaya nga, tinuturo ko sa inyo, sinasabi sa inyo mga tips na ano ba ang problema. Kaya nga sinasabi sa inyo na mag-apply kayo ayon sa inyong work experience, hindi po ayon sa inyong gusto. Dahil kung ayon sa gusto ninyo ang inyong pag-apply sa Canada, talagang mahirapan kayo. Lalo na yung mga kaubayan natin na walang mga experience, mahirapan kayo. No, mahirapan kayo. Promise ko sa inyo yan. Subalit, ito ay kung ano man ang mga demand dito, punta kayo sa TESDA, mag-aaral kayo mag-aaral kayo ng welding. Tapos magtrabaho kayo ng 3 years, 5 years work experience. Subukan nyo. Then mag-apply kayo sa Canada. Dahil napakalaking bagay na kayo ay may experience. Dahil nga, sa sinasabi sa inyo, like kagaya dun sa mga machine operator, no, na naghanap dito nga sa Alberta, ito po ay meron na silang LMIA. No? Ang ibig sabihin yan, talagang tao lang ang wala, pero maraming trabaho. No? Again, sa mga tourist nating mga kakilala na kababayan natin yan dito sa Canada, kung kayo man ay mga machine operator, subukan nyo mag-apply. Ito po ay walang placement fee. Wala kayong babayaran dahil may LMIA na. Oh. But again, sabi sa inyo, nasa sa inyo po yan. Kung kayo nga ay maniniwala sa mga sinasabi ko at ako naman ay nagsasabi base sa aking experience sa paano ko nag-apply, paano ko naghahanap ng mga trabaho dito sa Canada. Saan ba ko pwedeng pumunta? Saan ba ko, ano bang website ang ginagamit ko kung ako yung naghahanap ng trabaho bilang ako po isang dropsman dito sa Calgary. No? Designer po ako sa isang oil industry. So kaya sinasabi sa inyo na ayusin nyo pagsulat. Maganda na marami tayong mga kaubayan dito sa Canada. No? Para at least kayo ay malaman nyo kung ano ba ang hirap at sarap ng buhay sa Canada. No? Yan ang maganda. Balit, talaga ganun naman talaga na ang buhay ay
Talaga napakahirap lang sa umpisa. Subalit, paganda ng paganda. Depende na po yan sa inyo kung paano kayo magsipag, maging masinop sa trabaho upang kayo ay umangat. Okay? Subalit anyway guys, again, sabi sa inyo, naparami ng kwento ko at sana po ay nagustuhan niyo aking mga videos dito at marami din ako mga pinopost dito. Sana po ay panoorin niyo, no? At pwede niyo i-share ating mga videos sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, gusto at nagbalak pumunta sa Canada, kagaya din sa iyo. At kung hindi pa rin nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito sa ating channel. So, batakin guys, again, sabi sa inyo, puntahan niyo lang yung description box dahil andun po ilalagay ko yung detalye. Subalit ganun pa man, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako pala si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.